Ngayon gagawa tayo ng pie crust. Ano bang una natin gagawin? Ilalagay natin ang ating 1 3/4 all-purpose flour. Five tablespoons of unsalted butter. 5 tablespoons of cold shortening. Okay. And then a pinch of salt. And then so we press it. And then we need 3 tablespoons of cold water. So we need to put it little by little. And then I put 3 tablespoons. You can use the so we need to check if it's okay, we need to check the crumbs and it's not too dry. So what we need to do, we need to set aside everything. Okay, and then after, so I wash my hand already. So we need to pour little flour. Lagay lang tayo ng flour sa surface. And then, i-ano na natin to. And then, pagsama-samahin lang natin siya. Now, kailangan natin itong i-flatten. No? Kasi itong ginawa natin ay flaky. No? So, anihin natin ulit. Okay. Another one. Bali, 3 times. 3 times nating ipa-flatten. Parang ganyan. Okay. So, 3 times na natin na roll siya. Diba? Ito siya. So, ang gagawin natin, pag na-roll na natin ng 3 times, bakit ba niro-roll? Para, ang gusto ko kasi flaky. Bago ang gagawin natin,
Babalutin natin sa cling wrap. Set aside natin. Set aside natin 30 to 1 hour. Lagay natin sa ref to cool it down. Ano lang natin. It's good for pineapple pie, apple pie, any different kinds of pie. Okay, so I will come back onto you after an hour. See you later, guys. So eto na, na-cool off na siya sa ref ng 1 hour. Sige nga, try natin. And then, ang gagawin natin, kukuha tayo ng a piece of parchment paper. At dito natin, ipa-flatten to. Yan. This is my first time to make pecan pie crust. I don't know, it's should have made a bigger batch. That's pretty close. Huh? okay. Yeah. All yours, baby. Pag nailagay na, ganito ang gawin, ganito, para hmm.
Okay? At pagkatapos natin ma-platter, ilalagay muna uli natin sa ref at least 30 minutes. Habang nasa ref, magpiprepare na ako ng pang pecan pie. Ang gagawin ko ay pecan pie tonight. Okay? See you later. Ngayon, gagawa tayo ng mixture ng pecan fillings. So, ang kailangan natin, isang container, isang spreader. So, the first thing, ang gagawin natin ay, lagay muna natin ang ating itlog. Bali, ang gagawin ko ngayon ay, ito ay 2 sets. Kasi, malaki ang nagawa kong pie crust. So, dinoble ko lang yung aking ingredients. So, kung ang gagawin nyo lang ay maliit lang, so, 1 set lang. So, bale, ang 1 set ay 3 eggs, 1 cup of sugar, 1 tablespoon of vanilla extract, 1 cup of corn syrup, 2 cups of pecan. Okay, so we need to just slightly beat it. Okay. Okay. And then next, since I put 6 eggs because this is 2 sets, so I need to put 2 cups of sugar. You can use a light brown sugar if you don't have white sugar. Yan. Batihin lang natin. Then, lagay na natin ang ating 2 tablespoon vanilla extract. And then, maglalagay ako dito ng 2 cups of corn syrup. So, dudublehin natin. Kasi nga sabi ko, malaki ang gagawin kong pecan pie. So, dudublehin ko ang ingredients. Okay. So, bali 2 cups ng corn syrup. Bali, ilalagay ko sa description, para hindi kayo malito kasi napalaki ang aking pecan pie crust. So, and then, ilalagay naman natin ang melted. Unsalted ito, so, bali ay 4 tablespoon. Okay? So, ang gagawin natin, dahil unsalted siya, lagyan natin siya ng a pinch of salt. Yan, haluin lang natin, no? Siguro, kuhanin ko yung siguro mas better to para pwede kayong gumamit ng stand mixer, pero mas gusto kong ganito na lang kasi sobrang bigat ng aking hand mixer and then mahirap so haluin lang, just be careful that be sure that you mix it good. Okay. Ang pinakamahirap ditong gawin sa paggagawa ng pecan pie ay ang paggawa ng crust. Talaga namang it takes time. Pero
Pero ako kasi gusto ko lagi ang aking mga crust ay homemade at saka red. Yung bang ano, ayoko ng frozen, yung gusto ko from scratch. Pag nagagawa ako ng mga crust, gusto ko ako ang gagawa at sabihin lang natin. Okay. So ngayon, dahil ito'y nahalo na, no? Okay. Ilalagay na natin yung 4 tablespoon ng pecan na binilender ko siya para maging ground, okay? So balang ilalagay ko dito ay 4 na cup, no? Okay. Matrabaho tong pecan pie. Pero sobrang sarap nito. Paborito to kasi ng asawa ko. Okay, so 4 cups na yan. So, ang gawin lang natin, haluin lang natin, no? Normally, ang ginagawa ko lang ay maliit. So, dinoble ko ang ingredients para siguradong yung nagawa kong crust ay I have enough filling. Ano, mabuti na yung mapalabis kaysa magkulang. Kasi dapat kasi tama ang ating ingredients at saka yung lasa. O, kita nyo na? Yan. So, sabi ko nga sa inyo, pag nailagay na i-mold na niya ang pecan pie crust, ilalagay nyo muna uli sa ref. I-chill nyo for a while. So, ito. Okay. So, ilalagay ko na lang to dito. Para ano-ano. Sama natin tong kasi sayang naman. Ako kasi, ayoko lagi nagsasayang kasi mahal ang pecan nuts. But, thanks God kasi may sarili kaming puno at hindi kami bumibili ng pecan nuts. Okay. Okay, balikan ko kayo. You want me to pour it in? Okay, ito, ipo-pour na natin. Okay. Enough. Okay. It's over. Oh, it's enough. Yeah, it's still. Sabi ko nga sa inyo, dahil napalaki ang aking paggawa ng pecan pie crust, so dinamihan ko na lang. No, it's okay. No, don't put some more in. Why? That's enough. You don't want to go above the glass. Like that? Yes. Because it'll swell. Oh. Let's see. What do we got? Ayun. So guys, lagyan natin siya ng decoration. Na-filled na natin siya. So pwede natin lagyan siya ng design. Where is the large muffin pans? Let's get it all out. So ilalagay na natin to sa oven
nagpainit ako ng oven 350 degrees. So ready. Hold on. Hold on.